Tinalakay ng NBI ang isang pagawaan ng Nata de Coco drink na inireklamong nanggaya ng produkto at wala pa raw permit mula sa FDA. May report si John Consulta. Dire-diretso ang mga tauhan ng NBI Intellectual Property Rights Division sa target na factory na ito sa Valenzuela City. Agad nilang pinitigil ang factory workers na inabutang nagre-repack ng isang brand ng Nata de Coco drink sa loob ng factory. NBI kami, NBI. NBI kami, bahala lang muna. Sa katabing warehouse, tumambad ang sangkaterbang finished product ng inumin na nakalagay na sa mga kahon para ma-deliver sa mga tindahan. Bumungad din ang mga mamahaling equipment na ginagamit ng kumpanya para sa paggawa ng kanilang produkto. Ayon sa NBI, sinalakay ang kumpanya matapos madiskobring ginaya nila ang produkto ng complainant na original na manufacturer ng Nata de Coco drink. Gayang-gaya raw ang itsura ng kanilang produkto at packaging, pero malaki raw ang pagkakaiba sa kalidad. Pag tumagal yung product for how many days, nangingitim siya. Di tulad ng original product na ito na yung still the same yung quality. Puti siya at hindi nagbabago yung kulay. Baka yung product nila hindi safe, baka maapektuhan din sila dahil masisira yung produkto na nilang binibenta sa market dahil ang akala isang company lang sila. Napaka naman po, sobrang coincident naman na kamukhang kamuka. Sa original na produkto, makikitang nag-iiba ng pwesto ang mga nata kapag iniba ang pwesto ng lalagyan. Habang sa pineke produkto, nananatiling dikit-dikit ang mga nata sa ilalim ng transparent na plastic na baso. Nang subukang kunin ang panig ng management ang nireklamong kumpanya. Sa lawyer ko na lang mamaya. Mamaya lang, darating na. Sa internet. Oo, pinapsir nila. No comment. Ayon sa NBI, 2016 pa nag-expire ang FDA permit ng kumpanya at inaalam nila kung nakakuha ito ng permit to operate para sa taong ito. Sa mga nasamsam naming product, meron kaming samples na isasubmit sa FDA para ipa-examine kung safe yung product na ito. Kanina, inimbentaryo at kinumpiska ng NBI ang mga peking produkto para hindi na mabenta sa merkado. John Consulta, GMA News.